Hybrid. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Jupiter. Ako po si Myla, 28 anyos at may 2 anak na. Hindi ko na po sasabihin kung saang parte sa Marinduque nangyari yung mga karanasan ni Lolo bilang paggalang na rin po sa mga nakatira ngayon doon. 10 taon ako nang ikwento po sa akin ni Lolo Antonio ang tungkol sa kabataan niya. May nobya daw po noon si Lolo. Sa pagkakatanda ko, ang pangalan ng babae ay Leona. Maganda raw po talaga yung babae. Mahaba yung buhok na may pagkakulot, tapos morena. Balingkinitan din daw po yung katawan, kaya marami ring nagkakagusto dun sa babae at naiinggit kay Lolo. Madalas pa nga daw pong kuhanin si Leona bilang Reyna Elena tuwing pista sa baryo nila. Hindi din naman po katakatakang maraming nanliligaw noon kay Leona. Pero hindi din naman daw po pumapayag noon si Lolo na maagaw ng iba yung nobya niya. Sa katunayan nga po niyan, si Leona daw po yung first love ni Lolo. Malaki po talaga ang pagkagusto ng lolo ko noon kay Leona, kahit noong mga bata pa daw po sila. Madalas pumupunta pa siya sa kabilang baryo para lang makita si Leona. Hindi naman po tutol ang mga magulang nila Lolo Antonio, Sir Jupiter. Sa katunayan po niyan, matagal na nga din daw po silang pinagkasundo sa isa't isa ng mga ito. At kahit ng partido mismo ni Leona. Leona? Bakit, Antonio? May gagawin ka ba? Sabi kasi ni nanay, baka daw pwede kang maghapunan sa amin. Hindi naman kita pinipilit. Nagbabaka sakali lang ako kung pwede ka ba. Ano ka ba, Antonio? Siyempre pwedeng pwede. Wala na naman kaming gagawin ni nanay eh. Kung ganun, hintayin mo ako mamaya, susunduin kita. Kakamot-kamot sa batok na sabi pa raw ni Lolo Antonio bago tuluyang umalis sa harapan ni Leona. Kahit maraming tutol at gustong mapaghiwalay silang dalawa ay hindi naman daw po hinahayaan ni Lolo na mangyari yun. Lalong-lalo na sa mga lalaking matagal nang nahuhumaling kay Leona. Sir Jupiter, madalas daw po silang tumambay sa ilog ni Leona kapag tapos na ng trabaho si Lolo Antonio. Nakahiligan na daw po kasi nilang gawin yun kahit noong mga bata pa lang po sila. Masarap daw po kasi yung hangin sa ilog tapos malinis din daw po yung tubig. Palagi na nga daw po silang magkasama tapos halos ayaw nang magkahiwalay. Pero Sir Jupiter, ang sabi po sa akin ni Lolo, bigla na lang daw pong nagbago ang lahat. Dumating po yung araw na parang bigla na lang naging balisa si Leona. Tapos palagi pang iritable. Napapadalas na rin daw po yung hindi nito pagsipot sa usapan nila ni Lolo. Kaya talagang nag-alala po siya noon. Nay, nandyan po ba si Leona? Isang araw ay pumunta po si Lolo sa kabilang baryo para dalawin yung nobya niya. Nag-aalala daw po kasi si Lolo Antonio at baka kung napano na raw po si Leona. Antonio, buti naman dumalaw ka.
Halika, pumasok ka muna. Maraming salamat po, Nay. Naghapunan ka na ba? Opo, sinadya ko lang po talaga si Leona. Nag-aalala po kasi ako't baka napano na siya. Yan nga ang gusto kong sabihin Alam mo ba, Antonio, na nawiwirduhan na ako sa anak ko. Para kasing ang laki ng pinagbago niya, hindi naman siya dating ganyan Ano pong ibig niyong sabihin? Si Leona kasi parang nakakapanibago. Madalas siyang lumabas ng hating gabi. Tapos kahit sigawan na siya, parang wala siya sa sarili niya. Nag-aalala na nga ako sa anak ko Naipatingin niyo na po ba siya, Nay? Hindi pa nga Alam mo namang napakalayo kasi ng ospital dito. Tapos kung pupunta kami, siguradong aabutin kami ng dilim sa daan. Wala rin namang masakyan. Kung ganun po, pwede po bang makituloy muna ako dito? Babantayan ko lang ho sana si Leona. Ayos lang naman sa akin, iho. Pabor pa nga at ilang araw na rin kaming puyat kababantay dyan sa nobya mo. Pero hindi ba mag-aalala ang mga magulang mo? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Naiintindihan naman po nila kung mawawala lang ako saglit. Kung ganun, sige, puntahan mo na muna si Leona sa kwarto niya. Nakita daw po ni Lolo si Leona na nakadungaw sa may bintana na gawa lang din naman sa kahoy. Pinagmasdan po ni Lolo Antonio yung nobya niya. Mapapansin daw kaagad yung pagbabago sa babae. Pumayat daw kasi yung katawan niya at bagsak din yung balikat. Tapos tulala po ito na parang may malalim na iniisip. Ilang segundo pa raw munang tinitigan ni Lolo Antonio si Leona bago niya ito tabihan. Parang nagulat pa nga daw po si Leona nang makita siya sa tabi nito. Antonio, anong ginagawa mo rito? Bawal ba akong pumunta? Nag-aalala na ako sa iyo. Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa akin Masama lang yung pakiramdam ko. Umuwi ka na, gabi na Dito ako matutulog. Hindi ba mag-aalala yung magulang mo? Huwag mo nang isipin yan, hindi ka ba natutuwa na nasa tabi mo ko? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang, hayaan mo na akong bantayan ka, Leona. Tingnan mo ang laki na nang ipinayat mo Nag-aalala lang ako. Hindi na po sumagot si Leona. Nahiga na lang daw po ito sa katre at natulog na. Tinabihan na lang daw po ni Lolo yung nobya niya. Nakatulog po silang dalawa na mahimbing. Nalimpungatan nga lang daw po si Lolo kasi nakarinig daw po siya ng malakas na pagaspas na halata namang nagmumula sa bubungan nang tinutulugan nila ng nobya niya. Lumabas daw po si Lolo ng bahay kaso wala naman daw po siyang nakita. Pinakiramdaman daw po ni Lolo yung paligid. Ang akala niya guni-guni niya lang po yung mga narinig niya. Kaya bumalik na lang daw po sa pagtulog si Lolo Antonio. Ilang minuto pa lang daw ang nakakalipas mula po nung bumalik si Lolo sa pagtulog. Bigla naman daw po siyang nagising sa iyak ni Leona. Kita naman po ni Lolo na namimilipit sa sakit ng tiyan yung nobya niya. Nagsisisigaw daw po si Leona at daing ng daing. Leona? Leona? Pumasok naman po sa kwarto nila yung magulang ng nobya ni Lolo Antonio na nagising din sa palahaw na sigaw at iyak ni Leona. Inalo po nila ang dalaga pero pilit pa rin itong dumadaing sa sakit
hanggang sa makatulog na lang daw po si Leona sa kaiiyak. Kita naman po ni Lolo Antonio yung pag-aalala sa mukha ng magulang ng kanyang nobya. Kahit siya din naman daw po ganun din ang naramdaman. Kung kaya niya nga lang daw po makuha yung sakit na nararamdaman ng nobya niya ay ginawa na raw po niya. Ilang araw na raw po siyang nasa bahay ni Leona pero parang lalo lang daw pong lumalala yung kalagayan ng babae. May nakapagsabi daw po nun kay Lolo na dalhin sa albularyo si Leona. Hindi naman po nagdalawang isip si Lolo kaya sinabi niya sa magulang ni Leona na dalhin na lang nila yung nobya niya sa manggagamot. Kinabukasan ay sinamahan po ni Lolo Antonio si Leona sa manggagamot sa kanilang lugar. Kasama si Mang Delfin, ang tatay ni Leona. Lubak-lubak pa raw po yung daan papunta sa bahay ng matandang manggagamot tapos marami kang madaraan ng malalaking puno. Pagdating daw po ni na Lolo Antonio doon, halos mapanganga po sila sa laki ng bahay nung matanda. Parang mansyon na nga daw po kahit yung gate o bakod pa nga lang po ay sobrang laki na raw. Matataas din daw po yung pader na nakapalibot sa bahay nung matanda. Kaso, mukhang napapabayaan na nga lang daw po yung bahay kasi halatang hindi na pinapaayos pa. Pumasok po si na Lolo sa bahay ng albularyo. Maayos naman daw po yung loob ng bahay kahit na halatang makaluma din yung mga kagamitan. Pero nakakaramdam daw po siya ng panlalamig ng katawan noon. Tapos bigla-biglang nagsisitaasan yung mga balahibo niya. Nagkatitigan daw po noon sina Lolo at Mang Delfin. Parang ganoon din naman daw po yung nararamdaman nito. Maupo kayo. Bigla pong may nagsalita sa likuran nila. Nagulat pa nga daw po si Lolo sa pagsulpot nung matanda. Hindi daw po kasi naramdaman man lang ni Lolo yung presensya nung matanda. Kayo ho ba yung albularyo? Tanong pa raw ni Mang Delfin doon sa matandang bigla na lang sumulpot. Tinanguan lang naman daw po sila nung matanda tapos naupo na rin ito. Nagumpisa na raw pong gamutin ng matanda si Leona. Hinawakan daw po nung matanda yung noo nito, tapos parang may ibinubulong pa raw yung matanda. Kumuha daw po yung matanda ng palangganang may lamang tubig sa kantila. Itinapat pa raw po nung matanda yung kantila sa palangganang may tubig pero hindi pa rin ito tumitigil sa pagbulong. Ilang oras pa raw pong ginawa ng matanda yun bago siya tumigil. Pagkatapos po, hinawakan daw nung matanda yung kamay ni Leona bago bumulong na naman. Napapakunot noon na nga daw po si Lolo noon. Kung makatingin daw po kasi yung matanda sa nobya niya ay parang may gustong gawin na hindi lang nito magawa dahil nandun sila ni Mang Delfin. Kung hindi nga lang daw po siya pinipigilan ni Mang Delfin ay baka nasapak niya na nang wala sa oras yung matandang manggagamot. Maya-maya daw po, binalingan nung matanda si Lolo Antonio bago siya biglang itinuro. Ikaw? Ako ho? Bakit ho? Ingatan mo tong nobya mo. Tumango lang daw po si Lolo, tapos ibinilin po nung matanda na huwag masyadong palabasin si Leona hanggat maaari. Palagi daw pong tignan yung mga kinikilos nito at marami pa pong iba. Tinanong po nila kung anong sakit ni Leona, pero ang sabi lang po nito nabalis lang daw.
May ibinigay daw po yung matanda na isang hugis bilog na kwintas kay Leona at ang sabi, huwag daw pong tatanggalin yun sa lieg ni Leona kahit na ano ang mangyari. Lumipas pa po ang buwan at mga araw, Sir Jupiter. Parang mas lalo pa raw pong lumalala si Leona. Kulang na nga lang daw po ay igapos nila ito. Pilit po kasing lumalabas si Leona lalo na sa gabi. Tapos madalas pang makapanakit. Kung minsan tumatawa pa raw pong mag-isa si Leona sa kwarto at biglang iiyak ng walang dahilan. Parang wala na nga daw po itong nakikilala sa inaasal nito. Leona, ano bang nangyayari sa iyo, anak? Isang beses ay tinanong daw po ng nanay niya si Leona habang hinahaplos yung buhok ng anak niyang nakatali na yung mga kamay para hindi po nito masaktan ang sarili niya. Ibang-iba na raw po yung itsura ng dating Leonang nakilala ni Lolo. Napakapayat na po nito at halos butot balat na lang po. Namumutla din po ito tapos maraming sugat sa katawan. Hindi na raw po nakaya ni Lolo na makita yung ganoong eksena at lalo nang hindi niya kayang makita yung ganoong lagay ng nobya niya dahil parang pinupunit daw po ng pira-piraso ang puso niya. Lumabas po si Lolo habang umiiyak. Pinagtitinginan nga daw po siya ng mga tao pero wala na raw po siyang pakialam noon. Hindi daw po kasi talaga makayanan ni Lolong makita na ganun yung lagay ni Leona. Tapos wala man lang daw po siyang magawa. Antonio? Si Leona? Napahinto si Lolo sa tanong ng Ale. Si Manang Dina. Kilala daw pong tsismosa sa kanilang lugar. Hindi na lang daw po sana ito papansinin ni Lolo kaso nagsalita na naman daw po ito. Doon ba kayo pumunta sa albularyo daw kuno na malaki yung bahay? Sa pagkakaalam ko, hindi naman talaga yun albularyo eh. Ay naku, kaya siguro lalong lumala si Leona dahil doon kayo lumapit eh. Hindi na po pinansin ni Lolo si Manang Dina. Ayaw niyang maniwala dito kasi alam naman daw po niyang peke o hindi totoo yung mga pinagsasasabi nito. Pero may parte daw po nun kay Lolo na parang gusto niya at kailangan niyang alamin yung totoo. Hanggang isang araw napagdesisyonan daw po noon ni Lolo na puntahan yung bahay ng albularyo. Hindi din naman daw po siya nahirapan. Bukas daw po kasi yung gate kaya madali na lang daw pong nakapasok si Lolo Antonio. Dumiretso daw po si Lolo sa likod bahay ng matanda nang makitang sarado yung pintuan sa unahan. Noong unang punta daw po kasi nila sa bahay ng matandang albularyo ay may nakita siyang pintuan sa likod ng bahay ng matanda. Nung nandun na raw po siya sa likod bahay, aktong bubuksan niya na po sana ang pinto. Kaya lang ay nakita niya po yung matandang albularyo na lalabas at palapit sa direksyon niya. May katabi po kasing maliit na bintana yung pintuan sa likod, kaya makikita kaagad yung loob. Nagmadali pa raw po noon si Lolo na maghanap ng tataguan at sa kabutihang palad ay may nakita daw po siyang malaking puno na pwede niya pong pagtaguan. Habang nagtatago daw noon si Lolo, Sir Jupiter, nakita niyang napapakunot na upo yung matanda. Tapos parang may hinahanap. Ang akala niya nga daw po ay nakita siya nung matanda. Pero maya-maya daw po pumasok na ito ulit sa loob. Kinikilabutan na rin daw po si Lolo noon
Nagtatayuan na ang bawat hibla ng balahibo niya. Kanina pa kasi siya nakakarinig ng parang may nagwawala sa ilalim ng lupa. Umaangil. Umihiyaw na parang leon. Nakahanap po ng tiyempo si Lolo para makasunod sa matandang albularyo papasok ng bahay. At mabilis po siyang nakapagtago sa aparador nang hindi gumagawa ng ingay. Sumilip po si Lolo sa may siwang ng aparador. Pinagmamasdan lang daw po niya yung ginagawa ng matanda. Hanggang sa nakita daw po ni Lolo na tinatanggal nito yung carpet sa sahig. Nagulat po si Lolo nang makitang may parang pintuan pala sa ilalim noon. Nakita daw po ni Lolo Antonio na pumasok yung matanda sa loob. Pagkapasok po ng matanda, lumabas na raw po kaagad si Lolo sa pinagtataguan niya tapos umalis na siya sa lugar na yon. Hindi daw po makatulog si Lolo nung gabing yun. Kaya lumabas siya para magpahangin. Patuloy daw po kasing pumapasok sa isip niya yung mga nakita niya sa matandang albularyo. At hindi niya mapigilang isipin na baka kaya lalong nagkaganon yung nobya niya dahil nga talaga rito. Nagulat daw po si Lolo nang bigla niyang marinig na sumigaw si Leona. Kaya dali-dali po siyang pumunta sa kwarto nito, sa kanya binuksan yung ilaw. Gulat na gulat daw po si Lolo at parang natuyuan ng laway. Hindi daw po siya nakagalaw kaagad nang makitang duguan si Leona. Umaagos daw po yung dugo sa hita nito. Leona, Diyos ko, Leona, Diyos ko po anak. Sakalang daw po muling natauhan si Lolo nang marinig yung sigaw ng nanay ni Leona. Humingi daw po sila ng tulong sa mga kapitbahay at sa kabutihang palad wala namang nangyaring masama sa babae. Antonio? Napalingon po si Lolo nang tawagin siya ni Mang Delfin. Tay, bakit po? Buntis si Leona. Nanigas daw po si Lolo sa kinatatayuan niya. Hindi niya daw po inaasahang yun ang sasabihin ng Mang Delfin sa kanya. Napukpok daw po ni Lolo yung ulo niya nang maalalang may nangyari sa kanila. Isang beses noong makipagkita siya kay Leona, galing sa trabaho nang nakainom siya ng alak. Oh? Naagasan yung anak ko, Antonio. Wala na yung anak niyo. Para daw pong pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Nasa po na lang daw po ni Lolo yung mukha niya tapos hindi niya daw po mapigilang maiyak. Buntis daw po si Leona at hindi niya man lang alam. Ni hindi niya man lang daw po nayakap yung anak niya o napangalanan. Ilang buwan daw po yung lumipas matapos ang nangyari. Buo na rin daw po noon yung desisyon ni Lolo na puntahan yung bahay ng matandang manggagamot na sa palagay po niya ay may kasalanan sa lahat ng nangyari sa nobya niya. Maingat daw po siyang pumasok sa bahay ng matanda at sakto namang nabalitaan niyang wala ito sa bahay nito kasi may inaasikaso daw po sa ibang lugar. Sir Jupiter, alam daw po ni Lolo na kung may magawa man daw po siyang masama sa oras na malaman niyang may kinalaman yung matanda nun, hinding-hindi daw po niya yun pagsisisihan. Parang nabulag na nga daw po si Lolo noon sa galit niya
at handa siyang tapusin ang sinumang may kagagawan ng nangyari. Tinanggal daw po ni Lolo yung carpet sa bahay ng matanda tapos nakita niyang nakapadlak yung pintuan. Kaya lalo daw pong naghinala si Lolo na may itinatago talaga yung matandang albularyo sa ilalim. Naghanap daw po si Lolo ng gagamitin para masira yung lock at nagtagumpay naman po si Lolo nang tuluyan niya po iyong mabuksan. Maliwanag daw po doon sa ilalim. Malawak at malinis. Pero hindi daw po tumigil yung sigaw at angil na naririnig ni Lolo na parang galit na galit at may gustong kumawalang kung ano roon. Malalim daw po ang boses ng sumisigaw kaya hindi malaman ni Lolo kung ano yun. Hinanap daw po ni Lolo yung ingay sa ilalim. Hanggang sa may nakita siyang nilalang na napakatangkad at sobrang laki ng katawan. Napapalibutan ng maitim na balahibo. Hindi din po nakaligtas sa paningin ni Lolo yung mapulang mata nitong nanlilisik siyang tinitigan na para bang gusto siyang lapain nito. Parang galit na galit daw po ito sa kanya. Kung hindi nga lang daw po ito nakagapos ng isang makapal na kadena na parang kulay silver pa, panigurado ng nasakmal na siya nito. Napaupo daw po nun si Lolo sa lupa. Nanginginig daw po yung buong katawan niya. Halo-halong emosyon din daw po yung nararamdaman ni Lolo nung araw na yun. Hanggang sa may magsalita po sa likod niya. Anong ginagawa mo rito, bata? Ikaw. Kaya ba nagkaganon si Leona? Ito ba yung tinatago mo, ha? Anong kinalaman ng halimaw na yan sa nangyari sa nobya ko? Huminahon ka muna. Paano ako hihinahon, ha? Namatayan ako ng anak. Ang nobya mo, matagal nang sinusundan nitong ani-ani. Ano? Ani-ani? Kalahating kapre at kalahating aswang. Sila ang mga ani-ani. Natipuhan niya ang nobya mo. Kaya niya ito sinundan, pinaglaruan. Pero sigurada akong kaya mas lalong nahumaling yan kay Leona ay dahil buntis nga yung nobya mo. Tama pala ang hinala ko noong una pa lang. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Mas mabuti nang hindi kayo napapraning. Tulad ngayon. Halos hindi ka na makatayo sa takot. Pangising-isi pa po yung albularyo sabay turo doon sa sinasabi daw po nitong kalahating kapre at aswang na kung tawagin ay ani-ani. Sabi ko nga po kay Lolo noon, para siyang hybrid. Alam mo, binigyan ko naman ng pangontra yung nobya mo. Kaso masyadong makulit tong aswang na to, kaya ikinulong ko na lang. Bakit hindi mo pa pinatay? Di sana buhay pa yung anak ko. Hindi ko pwedeng gawin yun. Yun ang sinumpaan kong panata bilang manggagamot. Hindi ako pwedeng pumatay ng kahit anong nilalang, kahit na isang halimaw pa yan. Kundi ay mawawalan ng bisa ang binigay sa aking basbas kapag nabahidan ng dugo ang mga kamay ko. Napatingin daw po si Lolo doon sa ani-ani na nagwawala. Nabuo na naman daw po yung galit sa puso ni Lolo at sigurado na raw po nun si Lolo na papatayin niya yung aswang na sanhi ng pagkamatay ng anak niya. Sandali. Kung papatayin mo ang aswang na yan, siguraduhin mong tutuluyan mo
ayaw mong balikan ka ng mga kalahi niyan. Hindi na raw po pinansin ni Lolo yung manggagamot, tapos tinuluyan niya na lang yung ani-ani. Pinahirapan daw po muna ni Lolo yun bago niya tuluyang patayin. Nasugatan pa nga daw po siya sa may pisngi. Nakawala po kasi yung isang kamay nito sa pagkakagapos dahil sa sobrang galit kay Lolo. Kaya nadaplisan po si Lolo sa may pisngi. Sinasabi rin naman daw po ng albularyo kung saan niya ito dapat patamaan nang pinairam nito sa kanyang itak. Doon sa malalambot na parte ng katawan ng ani-ani. Sa leeg, sa ilalim ng ilong, sa mata, at sa bumbunan. Hanggang sa tuluyan na po itong bumagsak sa harap niya. Naghihingalo na raw po ang ani-ani nang tigilan ito ni Lolo. Pero bago niya ito tuluyang iniwan ay itinarak niya muna sa dibdib nito ang itak na hawak niya at sinigurado niyang sasagad yon hanggang sa puso ng halimaw na nambiktima kay Leona. Lumipas daw po yung mga buwan, pumanaw na rin daw po si Leona dahil sa sakit niya. Wala na raw pong nagawa nun si Lolo kundi tanggapin na wala na yung unang babaeng minahal niya. Sa huli, nakapag-asawa po si Lolo ng panibago at kalaunan ay nagkaanak sila hanggang sa magkaapo. At isa po ako sa apo ni Lolo Antonio, Sir Jupiter. Isa po ang kwentong ito sa pinakapaborito kong napakinggan sa dinami-dami ng mga kwentong narinig ko sa buong buhay ko. Siguro ay dahil mismong ang lolo ko po ang nakaranas nito. Kaya sana po ay nagustuhan niyo rin ang pagbabahagi ko nito kahit na hindi naman po ako ganun kagaling magkwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at makikinig pa lang. Sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Paalam.